everyone! Welcome back to Tales of Siren at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating pagsasaluhan ngayong araw. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking nag-donate ng kanyang sperm 7 years ago. At nagulat na lang siya isang araw na may tumawag sa kanyang daddy at triplets pa ang mga ito. So yon, alamin niyo po ang buong kwento natin mamaya. Bago natin simulan ang kwento ay mag-shoutout po muna tayo. At ito ay kay Ma'am Zara Tiluna. Shoutout sa iyo Ma'am Zara Tiluna. At ang sabi niya ay, Good morning Tales of Siren, pa-shoutout po from Makkah, Saudi Arabia. Nakakatawa po talaga ang mga story niyo. Pati na boses niyo po, wala akong absent sa pakikinig habang nagtatrabaho dito. Maraming salamat po sa inyo Ma'am Zara Tiluna at sana po'y nakikinig kayo ngayon. At ngayon ay simulan na po natin ang ating kwento ng pag-ibig. Isang simpleng dare ang tuluyang nagpabago sa buhay ni Hudson Lancaster. Isang matagumpay na CEO na walang ibang inatupag kundi ang kanyang negosyo. 7 taon matapos siyang mag-donate ng sperm bilang katuwaan noong kolehiyo. 3 batang hindi niya kilala ang biglang sumulpot sa harap niya at sabay-sabay siyang tinawag na daddy. Sa paghahanap ng katotohanan, nakilala niya si Sienna D. Mapilis, isang matatag na single mother na buong pusong pinalaki ang kanyang triplets. Matapos siyang iwan ng dating asawa habang buntis. Habang unti-unting nabubuo ang kanilang samahan, natutunan nilang magtiwala, magmahal at bumuo ng pamilyang hindi nila inaasahang magkakaroon sila. Ngunit sa sandaling tila naaabot na nila ang kanilang masayang wakas, muling bumalik ang lalaking minsang sumira sa buhay ni Sienna at nagbantang agawin ng triplet sa kanila. Magtagumpay kaya ang pagmamahalan ni Hudson at Sienna o muling mawawasak ang pamilyang matagal na nilang pinangarap? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. I dare you. Mag-donate ka ng sperm mo sa sperm bank. Mabilis na nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sinabi ng kaibigan kong si Dax. Saglit akong napatanga. Tila hindi agad na proseso ng isip ko ang narinig. Akala ko'y nagbibiroan lang kami. Ngunit mukhang seryoso siya sa dare na binato niya sa akin. Seryoso ka ba, Dax? Hindi makapaniwalang tanong ko. Mukha ba ako nagbibiro, bro? Humulakhak si Dax bago sumimsim sa kanyang beer. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kaya naman, nilingon ko ang 3 pa naming kaibigan. Sina Usher, Cedric at Roman, na tahimik lamang na nakamasid sa akin. Katatapos lang namin kumuha ng final exam at kasalukuyan kaming nasa isang bar. Nagiinuman matapos kaming bigla ang yayain ni Usher. Celebration daw dahil nakaligtas kaming 5 sa nakakapagod na semester. Look, Dax, I'm just 21. Hindi ako pwedeng mag-donate ng sperm. You're wrong, Hudson. May nabasa akong article a few years ago. Ang sabi, 18 years old ang minimum age na pwedeng mag-donate ng sperm. May iba namang sperm bank na prefer ang 21 years old. Pasok ka, bro. Napailing ako bago marahas na nagpakawala ng hangin mula sa aking bibig. Ang daming pwedeng maging dare sa akin, bakit yan pa? Ayoko niyan. Iinom na lang ako. Tila batang sambit ko bago kinuha ang isang shot ng tequila sa mesa. Ngunit nang tatagayin ko na yon, bigla akong pinigilan ni Dax. Kinuha niyang hawak kong baso at binalik yon sa mesa. Bro, kanina pa tayo naglalaro pero ni isa. Hindi mo ginawa yung dare namin sa'yo. Palagi kang umiinom. Nakikita mo ba tong pasa sa mukha ko? Sinapak lang naman ako ng babaeng hinalikan ko kanina. I think it's time for you to do the dare. Right, guys? Tumango ang 3 bilang pagsang-ayon kay Dax. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natahimik na lamang ako habang nakatanaw sa kawalan. Para kang takot na takot, bro. Magdodonate ka lang naman pagkatapos kalimutan mo na. Isipin mo na lang na parte ito ng katuwaan natin. We're friends here, Hudson. Hindi tayo gagawa ng ikapapahamak ng isa't isa. Wika ni Roman bago ako inakbayan.
Napasulyap ako sa kanya bago wala sa sariling napailing. Talo na ako. Wala na akong ibang magagawa kundi dito pa rin ang dare nila sa akin. Kaya naman nang sumapit ang kinabukasan, pumunta agad kami sa isang sperm bank. Nag-inquire kami roon at napagtanto naming hindi pala ganun kadaling mag-donate. Marami palang prosesong kailangang pagdaanan. Ngunit hindi yun naging hadlang sa mga kaibigan ko. Ilang pagsusuri ang sinagawa sa akin at nang makapasa ako sa lahat ng yun, tsaka lamang ako tuluyang nakapag-donate ng aking similya. Sir, keep our friend's baby safe. Natatawang sambit ni Dax. Umirap ako bago ko siya hinila palabas. Sumunod naman sa amin ng tatlo. Sana hindi ko pagsisihan ang ginawa ko. Sabi ko. Wala kang kailangang pagsisihan bro. At the end of the day, hindi mo rin naman malalaman kung kanino mapupunta ang sperm mo. Not unless bigla ka nalang makakita ng batang kamukha mo sa daan. Paano nga kung mangyari yun? Bahagyang kinakabahang tanong ko. Di congratulations! Instant daddy ka na. Humalakak si Cedric dahilan upang lalo pang kabahan ang buong pagkatao ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero tila may kung anong bumubulong sa akin na hindi yun ang huling pagkakataong maririnig ko ang tungkol sa ginawa kong donasyon. Makalipas ang 7 taon. Redo everything! Sigaw ko bago ko binagsak sa mesa ang blueprint. Agad na napati ko ang mga bibig ng mga architect at engineer na nasa loob ng aking opisina. Walang nangahas na magsalita sa kanila dahil sa takot sa akin kay Hudson Lancaster, ang CEO ng Lancaster Construction Group. Ilang beses ko nang sinabi na gusto ko ng modern at functional na design. Bakit parang 10 taon nang lipas ang concept na to? I want something new. Yung design yung karapat dapat sa pangalan ng kumpanya. Tahimik lamang silang nagkatitigan at maya-maya. Tinipon nila ang mga blueprint bago sunod-sunod na lumabas ng aking opisina. Marahas akong napabuntong hininga bago ko hinilamos ang mga palad sa aking muka. Sa katunayan, hindi naman talaga ako ganito. Hindi ako dating malamig, mainitin ng ulo o madaling mawala ng pasensya. Nagbago lamang ako dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Ilang buwan pa lamang mula nang mapasakamay ko ang kumpanya ni Mom nang bigla siyang mamaalam. Namatay siya matapos malugmok sa depresyon dahil sa ginawa ng magaling kong ama. Nang babae siya. Labis yung dinamdam ni Mom. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa tuluyan siyang binawian ng buhay. Ilang araw lamang ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Pakiramdam ko, kasabay ng pagkawala niya, ay nawala rin ang dating ako. Sir Hudson, it's already 10 a.m. Naghihintay na pong mga board members sa conference room. Biglang paalala sa akin ni Faith, ang aking sekretarya. Cancel the meeting, Faith. Reschedule it tomorrow. Wala akong ganang humarap sa kanila. I just want to see my mom. Tumayo ako at naglakad palabas ng opisina. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Faith. Tuloy-tuloy lamang ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa elevator. Sumakay ako ron at pinindot ang button para sa ground floor. Nang bumukas ang elevator, isinuksok ko ang mga kamay ko sa magkabilang bulsa ng aking pantalon bago naglakad palabas. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako nang bigla akong natigilan. May 3 batang nagtatakbuhan sa lobby. Maingay sila at tila walang pakialam sa mga taong nasa kanilang paligid. What are they doing in my company? Kaninong mga anak ang mga to? Tanong ko sa aking sarili. Marahan akong naglakad palapit sa kanila. Ngunit habang papalapit ako, bigla silang nag-away. Dali-dali akong lumapit at pinaghiwa-hiwalay sila. Doon ko lamang napagtanto na triplets pala ang 3. Iisang hulma ng kanilang muka at halos magkakamukhang magkamuka sila. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa company ko? Kalmado kong tanong sa kanila. Your company? It means you're the CEO?
Tanong ng batang nakasuot ng kulay asul na damit. Yes, I am. I am Hudson Lancaster, CEO of... Hindi ko na natapos ang iba ko pang sasabihin dahil biglang tumakbo palapit sa akin ang 3 bata. Sinubukan kong umatras, ngunit huli na ang lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakalapit na sila at sabay-sabay akong niyakap ng mahigpit. Nanigas ang buo kong katawan. Ngunit ang higit kong kinagulat ay nang sabay-sabay nila akong tawaging, Daddy! Grabe! Matapos ang 7 taon matapos ang dare, 3 magkakamukhang bata ang biglang yumakap kay Hudson at tinawag siyang Daddy. Habang sariwa pang sakit ng pagkawala ng kanyang ina, isa na namang malaking gulat ang dumating. Totoo kayang mga anak niya ang triplets? Paano niya haharapin kung instant father na siya? Ating alamin. Seryosong tanong, bakit niyo ako tinawag na Daddy? Takang tanong ko sa triplets habang nakatayo sa kanilang harapan. Nasa loob kami ng aking opisina. Magkakatabi silang nakaupo sa couch habang kanina pa hindi nawawala ang bungisngis sa kanilang muka. Because you're our daddy. Sagot ng batang nakasuot ng kulay pulang damit. Sabi mo po kasi ikaw si Hudson Lancaster, kaya opo, ikaw po ang daddy namin. Tugon naman ng batang nakasuot ng kulay berdeng damit. Litong-lito na ako ng mga sandaling yon. Halos 1 minuto akong walang imek bago ako naiiling na umupo sa harap nila. Sunod-sunod akong nagpakawala ng marahas na hininga bago mapaklang ngumiti. First, gusto ko kayong makilala. Anong mga pangalan niyo? I'm blue. I'm red. And I'm green. Bahagya akong natawa sa kanilang mga sagot. So the color of your shirt represent your name? Your mother must be smart. But that's too basic for me. May idea ko kung ano ang tatawag ko sa inyo. Sabay ngumisi ako. Papalitan mo ang mga names namin, Daddy? Nakangusong tanong ni Red sa akin. No, kiddo. Bibigyan ko lang kayo ng mga palayaw. Shall we start? Sabik na tumango ang 3, kaya nagsimula na ako. Itinuro ko si Blue at binigyan siya ng palayaw na kalbo. Si Red naman ay tinawag kong Kinis, habang si Green ay pinangalanan kong Kintab. Kalbo, Kinis at Kintab. Nice! Daddy, hindi naman po ako kalbo eh. Magtul ni Blue sa akin. Huwag niyong seryosohin yun, okay? Nicknames niyo lang yun sa akin. Muling tumango ang 3 at hindi na nagsalita. Napailing na lamang ako bago pinagmasdan ng triplets na nakabungisngis pa rin sa akin. May kung anong kakaibang saya akong naramdaman habang nakatingin sa kanila. Ilang minuto pa lamang kaming magkakilala, pero komportable na agad silang kasama ako. Gayunpaman, hindi yun sapat para paniwalaan kung ako nga ang kanilang ama. Seryoso na tayo ha? Paano nyo nasabing daddy niyo ako? May pruweba ba kayong magpapatunay na ako ang daddy niyo? Tumango si Kinis bago siya tumalon mula sa kinaupuan at naglakad palapit sa akin. Pagkalapit niya, may dinukot siya mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang nakatiklop na papilyon. Ngunit nang buklatin niya, naging isang buong dokumento yon. Read mo yan, Daddy. Kinuha ko ang papel na iniabot niya. Sa itaas pa lamang ay nakita ko na agad ang salitang confidential. Ngunit sa halip na pansinin yon, tinuon ko ang aking mga mata sa nilalaman ng dokumento. Habang binabasa ko ang bawat detalye, unti-unting naglaho ang ngiti sa aking mga labi. Parang bumalik sa aking isipan ang lahat ng nangyayari 7 taon nang nakalipas. Ang dare ni Dax, ang pagpunta namin sa sperm bank, at ang biro ni Usher tungkol sa posibilidad na makakita ako balang araw ng batang kamukha ko. Hindi lamang isang dumating, 3 sila. Pagkalipas ng ilang minuto, napatda ako sa aking kinaupuan. Dahan-dahan akong iniangat ang aking muka at tiningnan ng triplets. Saan niyo nakuha to? Alam ba ninyo kung ano to? This information must be kept private. Bulalas ko.
Sa fertility center po kung saan nag-undergo ng IVF ang mami namin. Sagot ni Kintab. Kinagat ko ang aking ibabang labi bago marahas na bumuntong hininga. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad patungo sa floor-to-ceiling glass wall. Mula roon ay pinagmasdan ko ang malawak na skyline ng Bonifacio Global City na tanaw mula sa aking opisina. Pilit inuunawa ng isip ko ang lahat. Kung totoo ang nakasulat sa dokumentong hawak ko, ang 3 batang nasa opisina ko ngayon ay maaaring mga anak ko. Mga anak na hindi ko alam na umiiral. Mga anak na bigla na lamang lumitaw at tinawag akong daddy. Hindi nagtagal. Muli akong humarap sa triplets. I need to talk to your mom. Ngayon na. I will call her daddy. Presente ni Kalbo bago niya dinukot ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Habang tinatawagan niya ang kanilang ina, muli kong binaba ang tingin sa papel na hawak ko. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng nakatanggap pala ng similyang idinonate ko 7 taon nang nakakalipas ay nagngangalang Sienna D. Mapilis. Maya-maya narinig kong may sumagot sa kabilang linya. Blue, bakit ka tumawag? Iniabot ni Kalbo sa akin ng cellphone. Tinanggap ko yon bago ko nilapit sa aking tenga. It's not Blue, Sienna. Sandaling natahimik ang babae. Pagkatapos ay biglang umangat ang boses niya. Sino to? Bakit nasa iyong cellphone ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Halata sa kanyang boses ang matinding takot. Bago pa ako makapagpaliwanag, mabilis na lumapit sa akin si Kalbo at nagsalita ng malakas upang marinig siya ng kaniyang ina. Mommy, I'm here. Wag po kayong mag-worry. I'm safe. Kines and Kintab are also here. Kines? Kintab? Anong sinasabi mo, Blue? Napatingin ako sa triplets. Nakangiti pa rin silang 3 na para bang wala silang idea sa malaking gulong dinulot nila sa buhay namin ng kanilang ina. Ipapaliwanag ko sa iyo kapag nandito ka na, Sienna. Sino ka ba? Bakit kasama mong mga anak ko? Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. I'm Hudson Lancaster, CEO of Lancaster Construction Group. At kailangan mong pumunta rito sa kumpanya ngayon din. Hihintayin kita, Sienna. Hindi mo kailangang mag-alala sa triplets. They are safe with me. Pinatay ko ang tawag bago ko binalik kay Kalbo ang cellphone. Muli kong pinagmasdan ng triplets. Hindi ko pa rin alam kung paano sila nakarating sa kumpanya o kung bakit sila mismo ang naghanap sa akin. Mas lalo kong hindi alam kung anong magiging reaksyon ng kanilang ina kapag nakita niya ako. Ngunit isang bagay ang sigurado ko. Hindi maaaring matapos ang araw na ito nang hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Kailangan kong makausap si Sienna. At kung mapapatunayan ako nga ang ama ng triplets, kailangan kong malaman kung bakit ngayon ko lamang nalaman ang tungkol sa kanila. Mula sa simpleng palitan ng nakakatawang palayaw, nauwi ang usapan sa isang dokumentong nagpayanig kay Hudson. Ang triplets nga bang bunga ng donasyong matagal na niyang kinalimutan? Ngayong papunta na si Sienna sa kanyang opisina. Handa kaya siyang harapin ng babaeng nagdala ng napakalaking pagbabago sa buhay niya ngayon? Ating alamin. Kanina pa ako naghihintay sa loob ng aking opisina. Paminsan-minsan ay napapatingin ako sa triplets na masayang nagtatakbuhan sa terrace na konektado sa silid. Napalingon ako nang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok habang naiwan sa pasilyo ang sekretaryo kong si Faith. Mabilis akong napatayo. Hindi ko may paliwanag kung bakit ako biglang kinabahan nang makita ko ang babaeng matagal kong hinihintay. Sienna D. Mapilis? Tanong ko habang naglalakad palapit sa kanya. Ako nga. Nasaan ang mga anak? Hindi na niya naituloy ang iba pa niyang sasabihin. Nang ituro ko ang terrace, agad niyang sinundan niyo ng tingin at nakita ang 3 niyang anak na masayang nagtatakbuhan doon. I told you, they are safe with me. Tila may pagmamayabang kong sambit bago ko pinasok ang mga kamay sa aking bulsa. Bakit nandito ang mga anak ko? Paano sila nakarating dito? Ang tanong, paano sila nakalabas? Where were you, Sienna?
Your triplets are still too young to be outside. Paano kung may masamang nangyari sa kanila? Baka tinakasan nila yung yaya nila. Hindi ko alam kung anong nangyari, okay? Alam kong may pagkukulang ako. Huwag mo kong sumba. Hindi kita sinusumbatan, Sienna. Sinasabi ko lang ang tama. Bulalas ko bago bumalik sa aking desk. Umiling siya at agad akong sinundan. Hindi mo pa ako sinasagot. Bakit nandito ang mga anak ko? Sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanyang nalaman ko nang hindi siya nabibigla. Ngunit wala rin namang madaling paraan upang sabihin yon. Alam mo bang ako ang ama ng triplets? Napabagsak ang panga ni Sienna. Ilang segundo siyang napatitig sa akin na para bang hinihintay niyang bawiin ko ang sinabi ko. Ano? Paano ikaw ang ama nila? You underwent an IVF procedure, right? If so, they used my sperm. That's why you gave birth to those 3 adorable, yet undeniably naughty triplets. Saglit siyang napatingin sa kanyang mga anak bago muling binalik sa akin ang atensyon. Matagal niya akong pinagmasdan. Paulit-ulit na nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa triplets na para bang inihahambing ang aming mga muka. Oo, nag-undergo ako ng IVF procedure ilang taon nang nakakalipas pero hindi nag-work yun. Nangunot ang aking noo. Can you sit down? Nangangalay ang leg ko sa pagtitig sa'yo. Bigla siyang natawa. Wala siyang nagawa kundi umupo sa silyang nasa harap ng aking desk. Umupo rin ako sa aking swivel chair. What do you mean hindi nag-work yun? Hindi ba nag-work yung procedure? Hindi ko may tago ang pagkalito sa aking boses. Natahimik naman si Sienna para siyang nag-aalangan kung sasabihin ba niya sa akin ang totoo. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Nag-work ang procedure sa akin, Hudson, pero hindi nag-work sa aming dalawa ni Brian. Maaga kaming pinagkasundo ng mga magulang namin. Magkababata kasi kami. 20 years old pa lang ako. Gusto na nilang magkaanak kami. We tried, pero walang nangyari. Yun pala, baog si Brian. Tahimik lamang akong nakinig sa kanya. I thought dahil doon hindi na nila kami pipilitin. Pero nagkamali ako. Para lang magkaanak kami kahit na hindi si Brian ang maging biological father. I underwent an IVF procedure. Pero habang buntis ako, nagloko si Brian. Nakipaghiwalay ako sa kanya. At simula nun, isinumpa ko ng mga lalaki. No man can ever make me fall in love again. Kahit mahirap mag-isa, handa akong tiisin yun para sa triplets ko. Hindi ko naasahang ganun pala kasakit ang pinagdaanan niya. Kaya pala bakas sa kanyang boses ang galit habang pinag-uusapan ng lalaking nagngangalang Brian. Kasal ka sa Brian na yun? Tumango siya. Hindi ko alam na ganyan mang kwento mo, Sienna. Hindi na sana kita It's fine. At least aware ka na ngayon. Napakamot ako sa aking batok habang nag-iisip. Isinumpa mo ang mga lalaki. Ibig sabihin, isinumpa mo rin ako? Siguro. Kung wala ka namang ginawang masama sa akin, exempted ka na. Pero paano mo nasabing ikaw ang biological father ng mga anak ko? May pruweba ka ba? Yup. Tinulak ko sa kanyang harapan ang dokumentong binigay sa akin ng triplets. Nangunot ang noo ni Sienna habang kinukuha yon. Tahimik niyang binasa ang nilalaman ng papel. Ilang sandali pa, hindi siya makapaniwalang nag-angat ng muka at tumingin sa akin. Saan galing to? Paano napunta sa'yo to? This information is confidential. Kinuha ng triplets sa fertility center kung saan ka nag-undergo ng IVF. Maski ako, nagulat din kung paano nila nakuha. And one more thing, paano nila nalaman ng tungkol dito? Sinabi mo ba? Hindi ah. Mabilis niyang tanggi. Then how? Mommy told us, Daddy. Biglang singit ng isa sa triplets. Napalingon kami kay Blue. Nagsitakbuhan ng 3 patungo sa akin at nagunahang kumalong sa aking kandungan. Dahil hindi sila magkasya, napilitang umupo si Green sa ibabaw ng aking mesa. Sinabi ko, Blue bata ka pa, huwag kang magsinungaling, okay? Wala akong sinabi sa'yo.
Mabilis na depensa ni Sienna. Nakangiting umiling si Blue bago ako niyakap. Sinabi mo kaya sa amin, Mommy? Lasing ka kaya? Sabay nguso niya. Calvo is right, Mommy. Hinatid ka pa nga po ni Tita Flor sa house natin eh. Sambit ni Red. You even cried, Mommy. Galit na galit ka po. Then you told us about the truth, Mommy. Isn't it amazing? Kasama na po natin si Daddy, your husband. Wika ni Green. Hindi ko napigilang ngumiti habang nakakandong sa akin ang dalawa sa mga bata. Hindi ko man alam kung totoo ang lahat ng sinasabi nila. Nakakatuwang makitang nahuli nila ang kanilang ina sa sarili nitong kwento. Napatingin sa akin si Sienna. Halatang hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga siniwanat ng mga bata. Kids don't lie, Sienna. Nangaasar kong sambit. Napailing siya bago marahas na bumuntong hininga. First, saan niyo nakuha ang mga salitang yan? Anong kalbo, kinis at kintab? Nicknames namin, Mommy. Sagot ni Green. Sino nagbigay? Sa halip na magsalita, sabay-sabay akong tinuro ng triplets. Natawa ako bago umiling. Ang cute kaya. Masyado nang common ang mga pangalan nila. Kaya binigyan ko sila ng sarili nilang nicknames. Besides, they are my kids. Hindi pa tayo sigurado riyan, Hudson. Huwag kang magsalita ng tapos. Hindi pa ba sabat ang dokumentong yan? Ano pa bang gusto mong gawin? DNA test? Fine, Gusto ko munang makausap ang fertility center na pinagkuhanan ng mga anak ko ng impormasyong yan. I want confirmation first. Yes, you can. Bukas bumalik ka rito. Makakausap mo siya. Bahagyang naningkit ang mga mata niya. Kilala mo siya? Tumango ako. Isa sa mga pinsan ko ang staff ng fertility center na pinuntahan ng triplets. Tinawagan ko siya kanina. Inamin niya sa akin na siyang nagbigay ng papel na yan. Napaawang ang bibig ni Sienna. Sa halip na magsalita, nilapitan niya kami at isa-isang kinuha sa akin ng triplets. Hindi ko siya pinigilan. Tahimik ko lamang silang pinagmasdan habang naglalakad sila palabas ng aking opisina. Nang tuluyang magsara ang pinto, marahas akong napabuntong hininga at napasandal sa aking upuan. Aba, mukhang hindi basta-bastang tatanggapin ni Sienna ang dokumentong hawak ni Hudson. Kahit tuwang-tuwa ang triplet sa bago nilang daddy, kailangan muna niyang makuha ang kumpirmasyon ng fertility center. Babalik kaya siya kinabukasan at kapag napatunayang si Hudson nga ang ama, papayagan ba niya itong mapalapit sa kaniyang mga anak? Ating alamin. Kanina pa ako naghihintay sa loob ng aking opisina, kasama ang pinsan kong si Christine. Ilang beses na akong napatingin sa orasan habang iniisip kung tutuparin ba ni Sienna ang sinabi niyang babalik siya. Relax ka lang, Hudson, babalik yun. Hindi mo siya kilala. Paano ka nakakasigurado? Ako ang nag-asikaso sa kanya nung nag-undergo siya ng IVF procedure. Kahit kinakabahan yun, hindi tumakbo si Ma'am Sienna sa katotohanan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Faith kasama si Sienna at ang triplets. Agad na nagtakbuhan patungo sa akin ng 3 bata. Halos mawalan ako ng balanse nang sabay-sabay nila akong yakapin. You guys are wild. Napahalakak ako bago ko sila isa-isang hinalikan sa ulo. Nang sulyapan ko si Sienna, napapailing lamang siya habang pinagmamasdan kami. Makalipas ang ilang sandali, humiwalay sa akin ng triplets at tahimik na umupo sa couch. Sienna, I'd like you to meet my cousin, Christine. Sabi ko bago tinuro ang babaeng nakaupo sa tapat ng aking mesa. Tumayo si Christine at humarap kay Sienna. Hi, Ma'am Sienna. Naaalala mo pa ba ako? Namilog ang mga mata ni Sienna. Christine? Ikaw na ba yan? Gulat niyang tanong. Natawa ang pinsan ko bago siya nilapitan. Ako na nga ito, Ma'am. I'm glad you remembered me. Bakit naman kita makakalimutan? Ikaw ang nag-asikaso sa akin sa center kasi hindi sumipot si Brian. Kaya hindi ka deserve ng lalaking iyon, Ma'am. Natawa si Sienna. Kinalimutan ko na siya, no? Nga pala,
I want confirmation. Totoo bang sa'yo galing ang impormasyong nakuha ng mga anak ko? Mabilis na tumango si Christine. You mean, mga anak niyo ni Hudson? Anyway, yes. Ako ang nagbigay nun sa kanila. Paano ko ba naman hindi ibibigay? Para silang mga tuta kung magmakaawa. Lumuhod pa sila sa harap ko. Napatingin ako sa triplets. Nakaupo lamang sila sa couch at inosenteng nakangiti na para bang wala silang ginawang kalokohan. Nakuha nila ako sa kakita nila kaya wala akong nagawa kundi ibigay ang confidential information na gusto nila. Itinaya ko ng trabaho ko, mabigay lang yun. Ibig sabihin, si Hudson nga ang ama ng triplets? Tanong ni Sienna. Saglit akong napahigpit sa pagkakahawak sa aking upuan habang hinihintay ang isasagot ni Christine. Kung pagbabasehan natin ang dokumentong yon, oo ma'am, si Hudson ang biological father ng triplets. Pero kung hindi ka pa rin mapakali, pwede silang magpa-DNA test. Tuluyang natahimik si Sienna. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang muka bago siya naupo sa pinakamalapit na upuan. Hindi rin ako agad nakapagsalita. Kahit nabasa ko na ang dokumento at nakita ko ang pagkakahawig namin ng mga bata, iba pa rin ang pakiramdam ng marinig ko mismo ang kumpirmasyon mula kay Christine. Ako nga ang biological father ng triplets. Hindi nagtagal, niyaya ni Christine ang mga bata na maglaro sa terrace. Masayang sumunod sa kanyang triplets at nagsimulang maghabulan sa labas. Tahimik kong nilapitan si Sienna bago umupo sa kanyang harapan. Anong plano mo, Sienna? Natuwa siya ng mahina bago sinapo ang magkabilang sentido. Ikaw ang dapat tanungin ko niyan, Hudson. Ano na ang plano mo ngayong may mga anak ka sa akin? Hindi ako agad nakasagot. Ilang taon akong nabuhay nang mulang ideyang may 3 batang sinilang mula sa sperm donation na ginawa ko dahil lamang sa isang dare. Ngayong nakilala ko na sila, hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Ngunit alam kong hindi ko kayang talikuran ng triplets. I actually don't know. Gusto ko silang panagutan, pero hindi ko alam kung may karapatan ba ako. Wala naman akong legal o parental responsibility sa kanila dahil kusa akong nag-donate ng sperm. Tahimik lamang na nakinig si Sienna. To be honest, ginawa ko lang yun dahil sa dare ng mga kaibigan ko. Hindi ko kailanman inasahan na may mga batang isisilang mula ron. Lalo nang hindi ko inasahang makikilala ko sila balang araw. Napatingin ako sa terrace. Masayang nagtatakbuhan doon ng triplets habang nakikipaglaro kay Christine. Ilang araw pa lamang mula nang makilala ko sila. Ngunit parang may kung anong nagbago sa loob ko. Nevertheless, if you'll give me a chance, handa akong patunayan sa'yo na karapat dapat akong maging ama ng triplets. Matagal akong tinitigan ni Sienna. Hindi ko mabasa kung anong tumatakbo sa kanyang isip. Hindi naglaon, kinagat niya ang kanyang ibabang labi bago nagsalita. Willing kang magpakama sa kanila kahit hindi mo naman ginusto yun? Seryoso niyang tanong. Mabilis akong tumango. Hindi ko ginusto, oo. Pero ngayon nandito na sila. Handa ako kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Natahimik kaming dalawa. Hindi ko alam kung papayagan ba ako ni Sienna na maging bahagi ng buhay ng triplets. Hindi ko rin alam kung hanggang saan lamang ang magiging papel ko bilang kanilang ama. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang mawala si Mom, may bago na naman akong dahilan upang ayusin ang aking sarili. Nasa mga kamay na ni Sienna ang desisyon. Bibigyan niya ba ako ng pagkakataong maging ama ng triplets? O tuluyan niya akong ilalayo sa mga bata ngayon pa lamang ay nagsisimula ko ng mahalin. Hayun na nga, nakumpirma nga si Hudson talagang biological father ng triplets. Ngunit mas nakakagulat ang kahandaan niyang maging ama kahit wala siyang legal na obligasyon. Bibigyan kaya siya ni Sienna ng pagkakataon kapag naging bahagi na siya ng buhay ng mga bata? Hanggang saan kaya hahantong ang kanilang samahan? Ating alamin. Pumunta ako sa bahay ni Sienna upang kunin ang buhok ng triplets na gagamitin namin sa DNA test. Isang babae ang nagbukas ng pinto para sa akin.
Nang ipakilala ko ang aking sarili, matagal niya akong tinitigan bago ako pinapasok. Ayon sa kanya, hindi na raw niya kailangang humingi ng patunay na ako ang ama ng triplets. Sapat na raw ang mukha ko dahil kamukhang kamukha ko ang 3 bata. Habang hinihintay si Sienna, naupo ako sa sofa at pinagmasdan ang larawan ng triplets na nakita ko ron. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Hi Sienna. Halos matapilok si Sienna nang makita niya akong nakaupo sa loob ng kanyang bahay. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng pinto bago ako nilapitan. Pinapasok na ako ni ate. Ako naman daw ang ama ng triplets. Paano naman nasabi ni ate na ikaw ang ama ng mga bata? Nagtataka niyang tanong. Dahil daw sa mukha ko. Kamukhang kamukha ko raw ang triplets. Gosh, I take that as a compliment. Kinindatan ko siya. Hindi niya napigilang matawa bago umupo sa aking harapan. Pasensya na makalat, ganun talaga, 3 ang anak eh. Sabi niya habang pinagmamasdan ng mga laruan ng mga batang nakakalat sa sahig. Don't worry, normal lang naman yun sa edad ng triplets. Hindi ba't mas mabuti nang may nagkakalat kaysa tahimik at walang kalat? Muli kong pinagmasdan ang kabuuan ng bahay. Magulo man yun, ramdam kong may mga batang masayang naninirahan doon. Kapag kasi walang nagkakalat, parang hindi masayang isang bahay. Just like my house. Lagi akong wala kaya napakalinis. Mukha na tuloy haunted house. Natawa ako ngunit napakunot ang noo ni Sienna. Ibig sabihin hindi ka na nakapisan sa mga magulang mo? Mabilis akong tumango bago napabuntong hininga. After graduating college, napagdesisyonan ko ng bumukod. Wala naman akong problema sa mom ko. Gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay, buhay, at mga desisyon. Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit pakiramdam ko ay kaya kong sabihin kay Sienna ang tungkol sa aking pamilya. And you know, ngayon ko lang napagtanto na magkapareho lang palang dad ko at ang ex-husband mo. Magkapareho? Sa paanong paraan? Naiiling niyang tanong. Niloko rin kasi ni dad si mom. Pero magkaiba kayo ng sinapit ng mom ko. Ikaw, nanatili kang matatag sa kabila ng ginawa ni Brian. Pero ang mom ko, dinamdam niya ang ginawa ni dad. Huminga ako ng malalim, ngunit hindi pa rin nawala ang bigat sa aking dibdib. She died due to depression. At ngayong araw ang huling lamay niya dahil bukas ay ililibing na siya. Namilog ang mga mata ni Sienna. Matagal niya lamang akong tinitigan bago bahagyang lumambot ang kaniyang ekspresyon. I'm sorry for your loss, Hudson. Tumango ako at pilit na ngumiti. I have a question, Sienna. Huwag mo sanang masamain. Ano yun? Nagdalawang isip akong itanong yun. Ngunit bago pa ako nakapagbago ng isip, kusa nang lumabas sa aking bibig ang tanong. If Brian came back, would you still accept him? Hindi na Hindi naman ako tanga, Hudson. Kung anong meron ako, kontento na ako. Hindi ko na siya kailangan. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. My triplets are enough to fulfill my happiness. Mapakla akong natawa bago kinamot ang aking batok. Hindi ko alam kung bakit tila nadismaya ako sa sagot niya. Siguro dahil umaasa akong maaari rin niya akong bigyan ng puwang sa buhay niya, kahit bilang ama lamang ng triplets. Sigurado ka na bang hindi mo na kailangan ng lalaki sa buhay mo? Naiilang kong tanong. Bakit? Mag-a-apply ka ba? Humalakhak siya. Mataman ko siyang tiningnan bago kinagat ang aking ibabang labi. If you're hiring, why not? Napahagikik siya. Pasensya na, Mr. Lancaster. Tapos na ang hiring. Dapat pala nagising ako ng maaga. Kainis. Marahan siyang natawa bago tumayo at kumuha siya ng isang plastic mula sa estante at iniabot yun sa akin. Yun ang hinihingi mo sa akin. Hindi ko yan ginupit. Hinata ko yan mula sa mga ulo ng triplets kaya may ugat.
Buhok yun ng mga bata. Bago sila umalis sa kumpanya kahapon, hiniling ko kay Sienna na kumuha ng mga hibla ng buhok na maaari naming gamitin para sa DNA test. Tinanggap ko ang plastic bago tumayo. Tinatanggap mo na ba akong maging ama nila? Seryoso kong tanong. Umiling siya. Sa ngayon hindi pa, pero kung ano man ang lumabas na resulta, doon ko ibabase ang desisyon ko. Tumango ako. Kahit gusto kong marinig ang kaniyang pagsang-ayon, naunawaan kong kailangan muna niyang makasiguro. Nagpaalam ako at naglakad palabas ng bahay. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo, narinig kong tumunog ang cellphone ni Sienna. Hindi pa lubusang nakasara ang pinto, kaya narinig ko siyang sumagot. Hello? Sino to? Magpapatuloy na sana ako sa paglalakad nang muli kong marinig ang kaniyang boses. Sa pagkakataong yon, nanginginig na yon. Brian? Ikaw ba yan? Bigla akong natigilan. Brian? Hindi ba't siya ang lalaking nang iwan at nanloko kay Sienna? Bakit ngayon pa siya muling tumawag kung kailan naghihintay kami sa resultang magpapatunay na ako ang biological father ng triplets? Matapos ang biroan ni na Hudson at Sienna, tila gumagaan na ang kanilang samahan. Ibinigay pa ni Sienna ang buhok ng triplets para sa DNA test. Ngunit pagkalabas ni Hudson, ang pangalang Brian ang narinig niya. Bakit kaya bumalik ang dating asawa ni Sienna? At ano talaga ang pakay nito ngayon? Ating alamin. You're joking, right? Hindi makapaniwalang tanong ni Dax nang ipaalam ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa triplets. Since when did I joke, Dax? Lahat ng sinabi ko totoo. Kinalimutan ko na ngayon pero out of nowhere, bigla na lamang lumitaw ang triplets. Yung simpleng katuwaan natin nun. Hindi ko kailangang magkakaroon ng ganito kalaking epekto sa buhay ko ngayon. Sigurado ka ba talagang sperm mo ang ginamit? Paano ka nakakasigurong ikaw ang ama nila? Bro, mag-ingat ka. Baka niloloko ka nga lang. Hindi yun gagawin ni Sienna. Besides, ang triplets mismo ang nag-initiate na hanapin ako. Nasa dokumento ang pangalan ko. Nakasado na ang sperm donation ko ang ginamit kay Sienna. Kaya nabuo ang triplets. Sandali akong natahimik bago nagpatuloy. Pero parang hindi pa rin panatag si Sienna. Kaya nagsuggest akong magpa-DNA test kami ng mga bata. So anong resulta? Next week pa raw lalabas. Tumango si Dax. Hindi nagtagal, bigla na lamang siyang natawa kaya't napapikit ako ng bahagya. Is there a problem? Naguguluhan kong tanong. Wala naman bro. Napapaisip lang ako. Paano kung positive ang resulta ng DNA test? Anong gagawin mo? Magpapakama ako sa mga triplets. Para lang sa triplets? How about kay Sienna? Hindi ka ba magpapakaasawa sa kanya? Mapanukso niya akong tiningnan. Napatda ako sa aking kinatatayuan. Hindi agad ako nakaimik habang nakatingin sa mga mata ng aking kaibigan. Maya-maya, umiwas ako ng tingin bago sunod-sunod na nagpakawala ng hangin mula sa aking bibig. Mukhang hindi pa siya handa bro. She had a traumatic experience. Niloko siya ng asawa niya kaya hindi ako sigurado kung tatanggapin niya ako. You mean, interesado ka sa kanya? Nahihiwaga ang tanong ni Dax. Walang pag-atubili akong tumango. Paano ko hindi magkaka-interest sa kanya? Maganda si Sienna bro. And what makes her even more beautiful is the way she treats the triplets. Responsable siyang ina. Napangiti ako nang maalala ko kung paano niya pinalaki ang mga bata. Kapag kasama ko ang triplets, hindi kailanman pumasok sa isip kong pinalaki sila sa magulong kapaligiran. Sienna raised them well. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit interesado ako sa kanya? Of course not. I know you well bro. Pakitaan mo lang siya ng motibo. Malay mo, mahulog siya sa'yo. Yun naman siguro ang gusto ng triplets, ang magkaroon ng kumpletong pamilya. Hindi na ako nakapagsalita. Tanging tango lamang ang sinagot ko kay Dax.
bago muling tinuon ang aking atensyon sa libing ni Mom. Hindi pa rin ako makapaniwalang tuluyan na siyang mawawala sa buhay ko. Ngunit sa gitna ng pagluluksa ko, may 3 batang biglang dumating at nagbigay sa akin ng panibagong dahilan upang magpatuloy. Pagkatapos ng libing, sa halip na bumalik sa kumpanya, ay dumiretso ako sa paaralan ng triplets. Tumawag muna ako kay Sienna upang humingi ng pahintulot. Pumayag naman siyang sunduin ko ang mga bata at dalhin sila sa kaniyang cafe. Saglit lamang ako naghintay sa gate bago lumabas ang triplets. Nang makita nila ako, sabay-sabay silang nagtakbuhan patungo sa akin at mahigpit akong niyakap. "Daddy, ikaw po ang magsusundo sa amin?" Nakangusong tanong ni Blue. "Yes, kalbo. Tumawag ako sa mami niyo and she agreed. Guess what? Gusto niyang dalhin ko kayo sa cafe niya. Do you want that?" Sabik na tumango ang 3, kaya pinasakay ko na sila sa aking sasakyan. Ngunit nang papasok na ako sa driver's seat, biglang may pumigil sa pinto at tinulak yun pabalik. Nang lingunin ko kung sino yun, isang lalaking hindi ko kilala ang bumungad sa akin. Do you have a problem? Tanong ko agad. Anong ginagawa mo? What you did is a crime. You kidnapped those children. My triplets. Napahigpit ang aking panga. Batay sa paraan ng pagsasalita niya, agad kong nahulaan kung sino siya. So you're Brian? Natatawa kong tanong. Sienna's ex-husband. Ako nga. Kung ayaw mo magkagulo tayo rito, ilabas mo ang mga anak ko. Sa akin sila dapat sumasama, hindi sa'yo. Sang lupalop ka ba na pulot ni Sienna? What can you possibly offer her? Bahagya akong natawa. Gusto ko na sana siyang iwasan ngunit hindi ko nagustuhan ang huli niyang tanong. Sandali ko muna siyang pinagmasdan bago ako sumagot. I'm Hudson Lancaster, CEO of one of the largest construction companies in the country. You want my credentials? Ibibigay ko sa'yo. Bumakas ang gulat sa mukha ni Brian. Ngunit agad din yung naglaho at napalitan ng pagnisip. Mayaman ka, but you're kidnapping my kids. Come on dude, ibigay mo na sa akin ang mga anak. You mean mga anak ko? Tuloy nang nawala ang ngiti sa kaniyang muka. Huli ka na sa balita, Brian. Ako ang biological father ng triplets. At kahit kailan, wala kang karapatan sa kanila. Pagkatapos sabihin yon, tuloy na akong pumasok sa aking sasakyan. Iniwan kong nakatayo at nakamaang si Brian sa labas. "Daddy, sino po yun?" Nagtatakang tanong ni Red. Huwag mo na siyang isipin, kiddo. Baliw lang yun. Pinaandar ko ang sasakyan at dumiretso sa cafe ni Sienna. Pagdating namin doon, agad na nagtakbuhan ng triplets papasok. Samantala, nanatili ako sa labas, nakapamulsa at malayo ang tingin. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang pakikipagkumprontasyon ko kay Brian. "Hudson, okay ka lang?" Mabilis kong inayos ang aking sarili bago ko siya hinarap. Pilit akong ngumiti upang itago ang aking inis. I'm okay, but I'm also pissed. Dahil ba sa kakulitan ng triplets? Pasensya na. No, Sienna. It's about Brian. I met him. Namilog ang mga mata niya. Halata sa kanyang mukha ang pagkagulat ng marinig ang pangalan ng dating asawa. Totoo nga. Totoo ngang bumalik na siya. What do you mean? Takang tanong ko. Tumawag siya sa akin kahapon, Hudson. Sinabi niyang bumalik na siya. Hindi ako naniwala pero mali pala ako. Nagsimulang manginig ang kaniyong boses. Natatakot ako, Hudson. Baka kunin niya ang triplet sa akin. Hindi yun mangyayari. Mariin kong sagot. Hindi ko hahayaang kunin ng lalaking yun ang mga bata dahil ako ang makakalaban niya. Bigyan mo ko ng assurance, Hudson. Ayoko mawala ang mga bata. Tumango ako. Dahan-dahan akong lumapit kay Sienna at tinawakan ang kaniyang mga kamay.
Marahan kong pinisil ang mga yon bago ko siya tiningnan ng diretso sa mga mata. Hindi ko hayaang makuha ni Brian ang mga bata sa atin. Sienna, pangako yan. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat. Sandali akong huminga bago nagpatuloy. Just trust me, okay? I will protect the triplets. Especially you. Namasa ang kaniyang mga mata. Maya-maya'y walang pagkatubili niya akong niyakap. Saglit akong natigilan. Hindi ko inasahan ang ginawa niya. Ngunit hindi nagtagal, ay marahan ko ring ibinalot ang aking mga braso sa kanya. Sa pagkakataong yon, isang tunay na ngiti ang kusang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko alam kung anong binabalak ni Brian o kung hanggang saan siya handang umabot upang makuha ang triplets. Ngunit isang bagay ang sigurado ko, hindi ko hahayaang saktan niya ang mga bata, lalo na si Sienna. Nako, hindi lang DNA result ang dapat harapin ni Hudson. Bumalik na si Brian at inaangkin ng triplets. Sa takot ni Sienna na mawala ang mga anak, nangako si Hudson na poprotektahan silang lahat. Matutupad kaya niyon o sisimulan ni Brian ang gulong mas maglalapit kina Hudson at Sienna? Mommy, dito na po tayo titira forever? Nakangusong tanong ni Blue nang pumasok kami sa aking malaking ngunit tahimik na bahay. Upang protektahan sila mula kay Brian, napagdesisyonan kong pansamantalang patirahin sa aking bahay si Sienna at ang triplets. Habang malaya pang nakakalapit sa kanilang lalaki, mananatili siyang banta sa kanilang kaligtasan. Mabuti na lamang at pumahig si Sienna sa aking plano, alang-alang sa kapakanan ng mga bata. No, Blue. Temporary lang tayo rito. May house tayo, di ba? Tugon niya sa anak. Agad na bumusangot si Blue. But mommy, why can't we stay here forever? Mas maganda po rito para kasama na po natin si daddy. Nakagat ni Sienna ang kaniyang ibabang labi. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita, kaya nagpa siya akong iligtas siya mula sa nakakaasiwang tanong ng bata. Come on kids, ipapakita ko sa inyo ang magiging room nyo. Nagsigawan sa tuwa ang triplets bago nagtakbuhan patungo sa hagdan. Naiiling akong sumunod sa kanila habang naiwan si Sienna sa unang palapag. Matapos kong ipakita ang silid ng mga bata, bumalik ako sa ibaba. Natagpuan ko si Sienna sa kusina habang nakatayo sa harap ng nakabukas na refrigerator. Hindi niya agad napansing nakalapit na ako sa kanyang tabi. Mag-isa lang ako, kaya hindi ko maubos ang laman ng refrigerator na yan. Bahagya siyang nagulat bago ako nilingon. Ibig sabihin luma na yung iba rito? Yes, pero wag kang mag-alala. Magpapabili na lang ako ng bago para may tapon ng mga luma. Mahirap na, puro batang mga kasama natin. Nakangiti siyang tumango bago umupo sa isang stool na nakaharap sa akin. Kailan lalabas ang resulta ng DNA test? Seryoso niyang tanong. Sandali akong natigilan bago kunot noong lumapit sa kanya. Next week. Why? Bumuntong hininga siya bago umiwas ng tingin. Sana positive ang result. Hindi ko inaasahang maririnig yon mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, tila gusto na rin niyang mapatunayang ako nga ang ama ng triplets. Kung positive nga, papayag ka na bang magpakaama ko sa triplets? Kagat ang labing muli niya akong tiningnan. Oo naman, ikaw ang ama nila eh. They came from you. Kung wala ka, hindi sila mabubuo. Sandali siyang huminga bago pinagpatuloy ang pagsasalita. At saka, they need a protector. Isa lang ang naisip ko kung sino. At ikaw yun, Hudson. Kailangan mo silang protektahan sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko may paliwanag ang emosyong naramdaman ko nang marinig ang pagtitiwalang binigay niya sa akin. Of course, Sienna. Hindi lang silang poprotektahan ko. Ikaw rin. Thank you for trusting me. Thank you for giving me a chance.
Hindi na ako nagdalawang isip na yakapin siya. Inasahan kong agad niya akong itutulak, ngunit hindi siya humiwalay. Sa halip, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang mga braso at pinulupot ang mga yon sa aking katawan. Napapikit ako habang mas sinihigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, tila nawala ang lahat ng problemang nakapaligid sa amin. Wala si Brian, walang DNA test at walang pangambang maaaring mawala sa amin ng triplets. Kami lamang ni Sienna ang naroon. "You may now kiss the bride!" Mabilis kaming naghiwalay nang marinig ang tinig na yon. Nakatayo sa harap namin ng triplets, pawang may nakakalokong isi sa kanilang mga muka. "Ano bang sinasabi mo, Red?" Tanong ni Sienna. "Mommy, part po to ng wedding niyo ni Daddy." Pareho kaming natigilan sa sinabi niya. "Daddy, ano pong hinihintay mo? I-kiss mo na si Mommy. She's your wife, right?" Napatingin ako kay Sienna. Namumula ang buo niyang mukha habang dalidari siyang bumaba mula sa stool. "Kayo talaga? Kung ano nung naiisip niyo, dyan na nga kayo?" Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto habang pilit na tinatago ang kaniyang muka. "Pero Mommy, bakit po nagiging red ang face mo?" Takang tanong ni Green. Baka dahil sa tosinong kinain ko kanina." Tugon niya bago tuluyang lumabas ng kusina. Hindi ko napigilang matawa, maging ang triplets ay sabay-sabay na humalakak dahil sa palusot ng kanilang ina. Sinundan ko ng tingin ang direksyong dinaanan ni Sienna. Hindi ko alam kung tosino nga ba ang dahilan ng pamumula niya, ngunit hindi ko makalimutan ang paraan ng pagyakap niya sa akin. Marahil ay tama si Dax. Maaring hindi pa handang magmahal si Sienna. Pero baka hindi naman imposibleng unti-unti niya rin akong tanggapin. Hindi lamang bilang ama ng triplets, kundi bilang lalaking handang manatili sa tabi niya. Aba, pagtira lang ang usapan, pero parang may ibang planong binubuo ang triplets. Sa yakap ni na Hudson at Sienna, agad nilang sinabak ang dalawa sa peking kasalan. Sino nga lang ba ang dahilan ng pamumula ni Sienna o unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pag-ibig na matagal niya nang iniiwasan? Remember what I said. Be quiet, okay? Paalala ko sa triplets. Sabay-sabay silang tumango. "Daddy, when are you coming back?" Nakangusong tanong ni Blue. "Ayaw po naming maiwan dito ng matagal, Daddy. Baka may mumu." Sambit naman ni Red. "Daddy, hindi po ba kami pwedeng sumama?" Tanong ni Green. Bahagya akong natawa bago tumayo mula sa aking swivel chair. "Kung pwede lang isasama ko kayo. Pero meeting yon. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang ako. Para sa inyo hindi ako magtatagal. Nagkakaintindihan ba tayo?" Muli silang tumango habang inaayos kong suot kong custom-tailored charcoal gray suit. Bumaling ako kay Faith at pinalaalalahan siyang bantayan muna ang triplets habang nasa meeting ako. Nang pumayag siya, lumabas ako ng aking opisina at nagtungo sa conference room. Pagdating ko ron, ako na lamang ang hinihintay ng lahat. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy at agad na sinimulan ang meeting tungkol sa progreso ng mga kasalukuyang proyekto ng kumpanya. "Sir, nasa 90% na ang Riverside Tower. Kung walang magiging delay sa delivery ng materials, matatapos natin yun ng next week." "Good. Make sure the qualities isn't compromised." "May konting issue lang po sa North Bridge project dahil sa sunod-sunod na ulan. Pero nakahanda ng revised schedule." "Fine. Coordinate with the contractors and recover the lost time as much as possible." Tahimik na nakikinig ang lahat habang nakatayo ako sa unahan ng silid. Ngunit sa gitna ng mahalagang meeting, biglang umalingaw-ngaw sa labas ang hiyawan ng mga bata. Sabay-sabay kaming napalingon sa glass wall ng conference room. Nakita ko nagtatakbuhan sa pasilyo ang triplets habang naghahabulan. Agad na lumamig ang aking ekspresyon. "Excuse me for a moment." Lumabas ako ng conference room at mabilis na nilapitan ng mga bata. "What's going on in here?" Huminto sila sa pagtakbo. Ngunit nang makita nila ako,
Masaya silang tumakbo palapit sa akin. Sorry sir, sinubukan ko po silang pigilan pero masyado po silang makulit. Hinihingal na paliwanag ni Faith. Marahas akong napabuntong hininga bago lumuhod sa harap ng tatlo. Isa-isa ko silang tiningnan bago na pailing. Anong sabi ko kanina? Be what? Nagsimulang mag-isip ang triplets. Be happy, Daddy! Nakangusong sagot ni Blue. Umawang ang aking mga labi. Bingot, Daddy! Sambit naman ni Red. Nasapo ko ang aking noo bago hinilot ang magkabilang sentido. Bumaling ako kay Green. Siya na lamang ang natitira kong pag-asa. Kintab, please don't disappoint me. Halos mangiyak-ngiyak kong pakiusap. Kumpiyansang tumango si Green. Belat, Daddy! Inilabas niya ang kanyang dila bago humalakhak. Sabay na natawa sina Blue at Red. Pagkatapos, nagtakbuhan silang muli palayo sa akin. Naiwan akong tulala at hindi maproseso ang nangyari. Sigurado po ba kayong mga anak niyo sila, Sir Hudson? Tanong ni Faith. Namamasa ang aking mga mata nang tumayo ako at matamang tumingin sa sekretarya. Naiiyak akong isipin na hindi ko sila mga anak, Faith. Parang gusto kong magalasing mamaya. Nagkunwari pa akong humikbik at bahagyang natawa si Faith. Napailing ako bago sinundan ng triplets. Ngunit ilang hakbang pa lamang nagagawa ko nang muli akong tawagin ng aking sekretarya. Sir, hindi pa po tapos ang meeting niyo. Meeting adjourned. Inform everyone. Mabilis na tumango si Faith bago bumalik sa conference room. Pinagpatuloy ko ang pagsunod sa triplets habang hindi maalis sa aking muka ang pagkadismaya sa kanilang ginawa. Mahal ko ang mga batang yon, pero mukhang kailangan kong mag-imbak ng napakahabang pasensya kung gusto kong mabuhay ng matagal. Sabi ko naman kasi sa'yo, makulit talaga sila. Umiyak ka ba? Bakit namumula yung mga mata mo? Mabilis akong nag-iwas ng tingin kay Sienna. Nasa aking opisina na siya matapos ko siyang tawagan at ikuwento ang ginawa ng triplets. Samantala, umiinom ako upang kahit papano ay makalimutan ang kahihiyang sinapit ko sa harap ng mga empleyado. Hindi Bakit naman ako iiyak? Tanggi ko bago sumimsim mula sa basong may lamang alak. Kasi nadidismaya ka sa inasal ng trip. Kanina oo, pero ngayon hindi na. Kahit ganun sila, mahal ko pa rin sila. Hindi ko alam kung kanino sila nagmana pero sigurado kung hindi sila sa akin So sinasabi mong sa akin sila nagmana ng kakulitan, Aber? Putol niya sa akin. Bumuntong hininga ako bago siya muling tiningnan. Yap, hindi naman ako ganyan eh. Wow, ang kapal naman ng mukha mo. Nakuha nilang mukha mo, malamang sa'yo rin sila nagmana ng kakulitan. Hindi kagapuhan ko lang ang nakuha nila. Hindi. Tama na, Hudson. Ayoko na makipag-usap sa'yo, lasing ka. Natawa ako bago inubos ang laman ng aking baso. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Pagkalapit ko, umupo ako sa tabi niya at matamang tumingin sa kanyang mga mata. Nabihag ako ng kanyang kagandahan. Hindi ko magawang alisin ang tingin sa kanya. Habang tumatagal, lalo lamang siyang gumaganda sa aking paningin. Kinagat ko ang aking ibabang labi bago ngumisi. Sinong lasing ha? Dahan-dahan kong nilapit ang aking muka sa kanya. Hindi gumalaw si Sienna. Kalmado lamang siyang nakatingin sa akin habang unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan namin. Nang halos magdikit na ang aming mga labi, biglang tumunog ang cellphone sa aking bulsa. Mabilis akong lumayo at kinuha yon. Si Faith ang tumatawag. Ayon sa kanya, may lalaking nanggugulo sa labi. Hindi ko na pinaalam kay Sienna ang nangyayari. Agad akong tumayo at naglakad palabas ng opisina. Pagdating ko sa labi, hindi na ako nagulat nang makita ko kung sino ang gumagawa ng kaguluhan. Si Brian. Anong ginagawa mo rito, Brian? Are you here to take my kids?
Just back off. Kahit kailan, hindi ko ipapahawak sa iyong mga bata. Hoy Hudson, maghunos dili ka sa mga sinasabi mo. Your kids? They're not your kids. They're mine. Napalatak ako. Dude, paano mo sila magiging mga anak? Baog ka. Agad na nagngalit ang kanyang muka. Akmang susugurin niya ako, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Kukunin ko sila sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, Hudson. Kung ayaw mo talaga silang ibigay, idadaan ko to sa legal na paraan. Sisiguraduhin ko mapupunta sa akin ang custody ng mga bata. Tandaan mo yan. And you think hindi kami lalaban ni Sienna? You're wrong, Brian. Huwag ka nang mag-aksaya ng pera dahil siguradong mananalo kami. Wala kang pruwebang mga anak mo sila. Sigaw ni Brian bago tuluyang lumisan. Natawa na lamang ako. Wala raw akong pruweba. Habang pabalik ako sa aking opisina, biglang may lumapit na delivery personnel at iniabot sa akin ang isang mahalagang package. Tinanggap ko yon at agad na binuksan. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong dokumentong nasa loob. Sa wakas, lumabas na ang resulta ng DNA test. Hawak ko na ang pruwebang isasalaksa ko sa lalamunan ni Brian. Grabe! Mula sa kalokohan ng triplets hanggang sa muntikang halikan ni Hudson at Sienna, nakakagulat ang araw na yon. Ngunit dumating si Brian at nagbabantang kukunin ng mga bata sa legal na paraan. Ngayong hawak na ni Hudson ang DNA result, sapat kaya yon para tuluyang mapigilan ang kaniyang kalaban? Ating alamin. Ipaglaban ng mga bata? Hindi makapaniwalang tanong ni Sienna nang bumalik ako sa aking opisina dala ang isang mahalagang balita. Lumabas na ang DNA result. Positive ang resulta. Ako nga ang biological father ng triplets. Umiling ako bago umupo sa tabi niya. Gustong kunin ni Brian ang custody ng tatlo. Kaya kailangan nating ipaglaban sila. Ano pang patutunahin ni Brian sa korte? Positive na ngang DNA test. Luke Hudson, pag-akasayan pa ba natin ng oras ng lalaking yun? Mahabang proseso yan. Hindi rin madali. At higit sa lahat magastos. Sasagutin ko ang lahat. Ako ang makikipaglaban kay Brian. Alam kong mananalo ako. Mananalo tayo. Gusto ko lang ipamukha sa kanya na nagkamali siya ng binangga. Kinagat ni Sienna ang kaniyang ibabang labi bago napailing. Sigurado ka ba, Hudson? Ngumiti ako bago tumango. I'm certain, Sienna. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. May isa na lang akong gusto. Ano yun? Hindi ako agad sumagot. Sa halip, kinuha ko ang isa niyang kamay at marahang pinisilyon. Gusto ko sanang habang nakikipaglaban ako kay Brian, nasa tabi lang kita. I want your support, Sienna. Dahan-dahan kong inilapit ang aking muka sa kanya. Mariin siyang napalunok, ngunit hindi siya lumayo o nagdanggang itulak ako. Nanatili lamang siya sa kanyang pwesto habang nakatingin sa akin. Nang tuluyan akong makalapit, nahandahan niyang pinikit ang kanyang mga mata. Marahan kong dinikit ang aking mga labi sa kanya. Nanatili kaming magkalapit habang kapwa halos hinahanap ang aming paghinga. Ilang sandali pang lumipas bago ako marahang humiwalay. Hinaplos ko ang kaniyang pisngi habang hindi maalis ang ngiti sa aking mga labi. Ano yun, Hudson? Tulirong tanong niya. A kiss. It's called a kiss. Ang ibig kong sabihin, para sa... Bigla kaming napapitlag nang may kung anong bumagsak. Sabay naming nilingon ang pinanggalingan ng ingay. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang triplets na nakatayo sa di kalayuan. Mahigpit silang nakapikit habang nasa paanan ni Blue ang nahulog na laruan. Wala po kaming nakita, Mommy and Daddy. Natawa ako bago ko sila inaya na lumapit. Agad silang nagtakbuhan patungo sa amin at kumalong sa aming dalawa. Daddy, did you kiss Mommy because you love her? Nakangusong tanong ni Red. Bakit kinis?
Yun ba ang paniniwala mo? Tumango siya. Opo, Daddy. Sa movies po kasi kapag nag-kiss sila, ibig sabihin love nilang isa't isa. Kayo po ni Mommy nag-kiss, ibig sabihin love niyo po ang isa't isa? Well, napatingin ako kay Sienna. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Ngunit ayoko ring magsinungaling sa harap niya at ng aming mga anak. Kung ano man ang paniniwala mo, hindi ka nagkakamali. Love ko nga ang mami niyo. Agad na nabilog ang mga mata ni Sienna bago siya napayuko. Namumula ang kanyang buong mukha habang pilit niyang iniiwasan ang aming mga tingin. Mommy, love mo ba si Daddy? Tanong ni Green. Hindi sumagot si Sienna. Nanatili lamang siyang nakayuko kaya hindi ko malaman kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Ayoko naman siyang piliting sumagot, lalo na sa harap ng triplets. May malapit na steakhouse rito. Tara kain. Steak? That's our favorite, Daddy. We love steak. Tuwang-tuwang sumbit ni Blue. Buong pagmamalaki akong natawa. Mga anak ko nga kayo, kaya malabang matalo ako sa laban. Laban, Daddy? Are you fighting with someone? Tanong ni Green. Yes, kiddo. Makikipaglaban si Daddy. Just like the Avengers? Tanong ni Blue. Tumango ako. Exactly. Ako si Captain America. And your mommy. Siyang Peggy Carter ko. Nang marinig yun ni Sienna, isang ngiti ang biglang sumilay sa kaniyang mga labi. Hindi man niya masagot kung mahal niya rin ako. Sapat muna sa akin ang ngiting yon. Katulad ng pinangako ko kay Sienna, ipinaglaban ko ang kustudiya ng triplets. Agad akong naghain ng petisyon sa family court upang makuha namin ang legal na kustudiya ng mga bata. Sa unang hearing, dumalo kami ni Sienna ngunit hindi sumipot si Brian. Dahil dito, ipinagpaliban ng hukom ang pagdinig at nagtakda ng panibagong petsa. Ngunit maging sa ikalawa at ikatlong hearing ay hindi pa rin dumalo si Brian. Nagpa siyang hukom na resolbahin ang kaso batay sa mga ebidensyang iniharap namin. Napatunayan sa korte na ako ang biological father ng triplets. Wala ring sapat na batayan ang paghahabol ni Brian sa mga bata. Sa huli, ipinagkaloob sa amin ni Sienna ang legal na kustudiya ng triplets. I told you, sumipot man o hindi ang lalaking yun, mananalo pa rin tayo. Buong ngiti kong sambit habang naglalakad kami palabas ng Hall of Justice. Malapad nang umiti si Sienna sa akin. Ngunit pagkalabas namin ng gusali, bigla siyang napahawak sa aking braso. Nawala ang ngiti sa kaniyang mga labi habang nakatingin sa isang pamilyar na babaeng naghihintay sa labas. Batay sa kanyang reaksyon, tila kilala niya ito. Ano pong ginagawa niyo rito? Sienna, kung ano man ang ginawa ng anak ko sa inyong dalawa, pagpasensyahan niyo na siya. Ako nang humihingi ng tawad. Doon ko napagtantong ang babaeng kaharap namin ay ang ina ni Brian. Si Brian? Bakit po kayo ang humihingi ng tawad? Ang anak niyo po ang... Hindi maayos ang isip ni Brian ngayon. Yung mga nagawa niya, ginagawa niya lang ang mga yon dahil sa depresyon. Nangunot ang aking noo. Maging si Sienna ay halatang hindi maintindihan ang sinasabi ng kanyang dating biyanan. Hindi ko po maintindihan. Ano po bang nangyari kay Brian? Huminga ng malalim ang babae bago nagsalita. Pagkatapos kang iwan ni Brian, pinili niyang makisama sa ibang babae. Nabuntis ito ng ibang lalaki, pero tinanggap yun ni Brian at tinuring niyang sarili niyang anak. Tahimik lamang kaming nakinig. Sa kasamaang palad namatay ang bata sa isang aksidente. Simula noon, tuloy nang gumuho ang mundo niya. Hindi niya matanggap ang pagkawala kaya't unti-unti siyang nalugmok sa matinding depresyon. Mahigpit pa rin nakakapit si Sienna sa aking braso. Nang malaman niyang may triplets kayo, doon siya naging desperadong bawiin ng mga bata. Inakala niyang mapapalitan nila ang anak na nawala sa kanya. Hindi ako nakapagsalita.
Hindi ko inasahang ganun pala kabigatang pinagdaanan ni Brian. Naunawaan ko na ngayon kung bakit desperado siyang makuha ang triplets. Ngunit sapat ba ang sakit na pinagdaanan niya upang bigyang katuwiran ng mga ginawa niya sa amin? Akala ni Sian at Hodgson tapos na ang laban nang mapunta sa kanila ang kustodiya ng triplets. Ngunit ang revelasyon ng ina ni Brian ay nagbigay ng masakit na dahilan sa kaniyang desperasyon. Mauunawaan kaya nila ang pinagdaraanan niya? At sapat ba ang pag-unawa upang patawarin ang mga ginawa niya? Ating alamin. Matapos ipaliwanag sa amin ng ina ni Brian ang kanyang pinagdaanan, naging malinaw na kung bakit desperado siyang makuha ang triplets. Nawalan siya ng isang batang tinuring niyang sariling anak. Nang malaman niyang may triplets sa Sienna, inakala niyang mapapalitan ng mga ito ang batang nawala sa kanya. Hindi naging katanggap-tanggap ang mga ginawa niya. Ngunit kahit papano'y naunawaan namin kung saan nagmula ang kanyang desperasyon. Ngayon, nasa pangangalaga na si Brian ng isang psychiatric care facility. Unti-unti na siya nagpapagaling at tuluyan nang naging payapa ang buhay namin. Lalo na ang buhay ng triplets na ngayon ay malayang nakakasama ang kanilang tunay na ama. Ako. I'm so disappointed. Naktol ko habang umuupo sa tabi ni Sienna. Mahina siyang natawa bago ako nilingon. Kasalukuyan kaming nasa beach. Magkatabing nakaupo sa ilalim ng isang malaking payong habang masayang naglalaro ang triplets sa dalampasigan. Bakit ka naman disappointed? Tanong niya bago sumipsip mula sa kanyang juice. Iniisip ko pa rin yung sinabi ni Brian sa akin. Ipaglalaban daw niya ang triplets. Pero anong nangyari? Hindi man lang ako nahirapan. Yan ka na naman, Hudson. Kalimutan mo na yon, okay? Paano pa ipaglalaban ni Brian ng triplets Nagpapagaling siya. Pinaasa niya lang ako. Iritado kong sagot bago lumagok mula sa hawak kong soda. Muli siyang natawa. Napansin kong matagal niya akong pinagmamasdan. Ilang linggo nang lumipas mula nang makuha namin ang legal na kustodiya ng triplets. Ngunit hindi pa rin niya nasasagot ang pag-amin kong mahal ko siya. Masyado ba akong gwapo para tingnan mo ko ng ganyan? Nakangising tanong ko. Inirapan niya ako. Ang kapal naman ng mo. Makapal talaga ang mukha ko, Sienna. Come on, speak. Hindi ba't may sasabihin ka sa akin nun? Bakit hindi mo sinabi, ha? Tumayo ako at nilapit ang aking upuan sa tabi niya. Nang makaupo akong muli, napansin kong bahagyang nanigas ang kaniyang katawan. Marahan kong hinawakan ang kaniyang kamay at buong lambing na pinisilyon. Nang lingunin niya ako, sinalubong ko ang kaniyang tingin. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kita kamahal? Marahan siyang umiling kaya nagpatuloy ako. I love you more than anything, Sienna. Handa akong mawala ang lahat sa akin. Pera, negosyo, kahit anong meron ako. Wala akong pakialam sa mga yun. Masinigpitan ko ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Ang ayoko lang mawala ikaw at ang triplets. Handa akong protektahan kayo. Even if it means risking my own life. Anong silbi ng lahat ng kayamanan ko kung wala naman kayo? Namasa ang kanyang mga mata habang nakikinig sa akin. I'd rather choose you every single time because you and the triplets are my greatest treasure. Kinagat ni Sienna ang kanyang ibabang labi. Hindi nagtagal, tuloy nang dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Kinabahan ako habang hinihintay ang kanyang sagot. Mahal din kita, Hudson. Parang biglang huminto ang aking mundo nang marinig ko ang mga salitang matagal kong hinihintay. Hindi ko alam kung paano nagsimulang nararamdaman ko para sa'yo. Pero alam ko kung kailan nang dumating ka sa buhay naming mag-iina. Tahimik lamang akong nakinig habang pilit niyang pinupunasan ang kaniyang mga luha. Akala ko pagkatapos ng lahat ng nangyari sa akin noon, hindi na ako muling magmamahal. Pero nagkamali ako. You came into my life unexpectedly.
Muli niya akong tiningnan sa mga mata. Nakita ko kung paano mo minahal ang triplets, kung paano mo sila pinasaya, at higit sa lahat kung paano mo binigyan ng kulay ang buhay naming apat. Hindi ko napigilang ngumiti. Salamat, Hudson, dahil dumating ka sa buhay namin. Kung hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang saya at pagmamahal na nararanasan naming mag-iina ngayon. Marahan ko siyang niyakap. Isinandal ko ang kaniyang ulo sa aking balikat habang mahigpit ko siyang hinahawakan na para bang ayaw ko na siyang pakawalan. Napapikit siya at nananatiling payapa sa loob ng aking mga bisig. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo sa akin, Sienna. I will treasure it for a lifetime. Pangako mamahalin at poprotektahan ko kayo ng triplets habang nabubuhay ako. Salamat, Hudson. Marahan niyang pinalupot ang kanyang mga braso sa aking leeg. Masinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya upang ipadama kung gaano siya kahalaga sa akin. Wala na kaming sinabi pa. Tahimik naming pinagmasdan ng triplets na masayang naglalaro sa dalampasigan habang kapwa may mga ngiti sa aming mga labi. Maya-maya, sabay-sabay silang nagtakbuhan palapit sa amin. Walang pag-aatubili kaming yumuko ni Sienna at sinalubong sila ng isang mahigpit na yakap. Nagsimula ang lahat sa isang dare. Hindi ko inasahang ang simpleng katuwaan naming magkakaibigan ang magdadala sa akin sa 3 batang magtuturo sa aking maging ama at sa isang babaeng magtuturo sa akin kung paano muling magmahal. Sa pagkawala ni Mom, inakala kong tuluyan ang naging hungkag ang buhay ko. Ngunit dumating sina Blue, Red, Green at Sienna. Sila pala ang pamilyang matagal ko nang hinahanap. Sa huli, napatunayan kong ang tunay na kaligayahan ay dumarating sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Wakas. Samantala, si Cedric, isa sa mga matalik na kaibigan ni Hudson, ay tahimik na nakatitig sa larawan ng kaniyang fiancé na si Tiffany. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata habang pilit niyang nilulunok ang sakit na muling sumisikip sa kanyang dibdib. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala nito matapos itong bawian ng buhay sa isang vehicular accident. Kasalanan kong nangyari sa'yo, T. Hindi sana kita hinayaang umalis. I'm sorry, baby. Sana mapatawad mo ko. Sa gitna ng emosyonal na sandali, biglang naputol ang pagninilay ni Cedric nang marinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Agad niyang binaba ang picture frame at pinunasan ng mga luhang nagbabantang pumatak. Nang iangat niya ang ulo, bumungad sa kanyang pinsan niyang si Marcus. I'm sorry for your loss, Cedric. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo ngayon. Pero may gusto sana akong i-request sa'yo. Kung tungkol sa babae yan, wala akong interest, Marcus. Umiling si Marcus. No, Cedric. Gusto lang sana kitang tulungang makalimot kahit pansamantala lang. Baka sakaling makatulong sa'yo ang pagbabago ng paligid. Napabuntong hininga si Cedric. Ano ba yun? Sabihin mo na agad. Sandaling natahimik si Marcus bago nagsalita. May binyag kasi akong kailangang daluhan. Ninong ako ron. Pero hindi ako makakapunta dahil sa trabaho. Kaya gusto sana kitang maging proxy ko. Ikaw agad ang naisip ko. Baka makatulong din sa'yo na makalayo muna rito kahit ilang araw lang. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa alok nito. Ngunit habang pinag-iisipan niya yon, napagtanto niyang baka ito na rin ang pagkakataong pansamantalang takasan ng mga alaalang patuloy na nagpapabigat sa kaniyang puso. Marahil ang ilang araw na paglayo sa syudad ang kailangan niya upang makahinga. Matagal niyang pinagmasdan si Marcus bago marahang tumango. Kailan ang binyag? Seryoso niyang tanong. Ipinapakita ng kwento
na ang pagmamahal, pagtitiwala at pananagutan ng pundasyon ng isang masayang pamilya. Tulad ni na Hudson at Sienna, hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan dahil pareho silang nasaktan at humarap sa iba't ibang pagsubok. Gayunpaman, pinili nilang magtiwala sa isa't isa, magpatawad sa nakaraan at unahin ang kapakanan ng kanilang mga anak. Pinatunay ng kanilang kwento na kahit dumating ang buhay sa paraang hindi natin inaasahan, maaari pa ring magbukas ang panibagong pagkakataon upang magmahal, maging masaya, at bumuo ng pamilyang puno ng pagmamahalan, pag-unawa at kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natapos ngayong araw. Kung bago ka pa lang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. At kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayong araw, gusto ko pang malaman ang inyong mga komento. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Welcome to Tales of Siren. Mga kwentong puso'y di kaya